Maestro! Maestro! Music, please! Good morning, yes, sir. Hello, hello. Good morning. Okay. Walang energy. Rewind natin. Dapat nahihiya. Good morning, I'm Broker Nick. Yan. Hinihingal ako, saglit lang. So, magtotalk kami ni Broker Richard ngayon about dun sa aming experience sa Malaysia. So, start ko na yung slide ko. Bago pala ako mag-start, gusto kong magpasalamat kay Broker Nicky, kay Broker Richard kasi napasama ako doon. So, kumbaga yung passport ko inaamag na. So, buti na lang napasama ako doon kasi it's a life-changing experience. So, kumbaga gusto kong i-share yung kung ano man yung natutunan ko doon, natutunan namin, and sana it will make a change sa buhay natin. Okay? Ready na ba? Yes! Ano muna kaya ako? Yes! Di ba na? Okay, game. Start na natin. Nasaan yung ano? Ayan. So, hindi ko masyado pinractice, so kung ano lang yung ano ko yan. Yung title kasi is Never Work Again Unless You Choose To. So, yan yung mga take. Magbibigay lang kami ng takeaways kasi yung total takeaways nito mga nasa 3,534. Yes, binilang ko isa-isa. So magbibigay lang kami ng 6 para hindi tumagal. Okay lang yan? So it's Feb 29 to March 3 yan. So ang dami kong naging learnings. Tapos, so life-changing siya. And most of all, nakasama ko si Broker Richard ng 4 na araw. Siya lang yung kwarto namin. Sabay kami matulog. Sabay kami kumain. Sabay kami maligo. Hindi nangyari yun. Sabay, walang nangyari gano'n. Pero bago ko siya i-start, mas nakilala ko si Broker Richard doon, grabe. Palakpakan natin, sobrang believe na ako sa kanya dati, mas bumilib ako kasi bakit? There is one time na parang pagod na kami sa training, uwi ng alas 9. Magkukwento muna ako bago ako mag-talk. So tapos, magpatulog na ako, 11 na yun, 12 o'clock na yun, nakahiga na ako. Mag-iwalay kami ng kama ha. Oo. Wala namang mali siya bro, kasi pareho tayo na lang bro. Yun. So nakahiga na ako, doon papikit na ako. Nakita ko si Broker Richard, nagla-laptop pa siya. So kumbaga about siguro sa company, sa Yesland. So kumbaga nakita ko kung gaano kasipag yung head broker natin, kung gaano ka down to earth. So talagang sobrang swerte tayo na siya yung head broker natin. Grabe. Kaya lang nung mga 3 o'clock na, tulog na ako, nagising ako. Kala ko may multo kasi mga naghihilig pala siya. Gigisingin ko sana kaya alam mo, baka magalit. Dahil sa sobrang pagod kaya siya naghihilig. Simulan na nga natin to. Yung Never Work Again training, isa siya sa mga series of training ng Quantum Leap. Kumbaga, ang nag-produce nito is sino may kilala kay T. Harv Eker? Kung familiar kayo dun sa Secrets of the Millionaire Mind,
kumbaga siya yung book author nun. So kumbaga napaka-powerful ng training na to. Yung overview lang ng Never Work Again na training is, are you ready to replace your working income with truly passive income? We've been taught to work hard for 30 to 40 years in order to retire when we are 65 or older. But what if you could become financially free in only 2 to 3 years? Would you never have to work again? Unless, of course, you chose to. Diba? Napaka-powerful nga. Bigla ako nagkaroon ng light bulb moment. Kumbaga tayo, diba? Hanggang sa ang mindset, karamihan. Ang mindset kasi natin, sige, gusto kong mag-work hard. Diba? Para pag nag-retire ako, kumbaga, hayahay na ako. Hindi pala ganun dapat ang buhay. Dapat pala, ngayon pa lang, meron na tayong passive income. Passive income is yung income na hindi, kahit natutulog ka, kahit nasa bakasyon ka, is money will work for you. Diba? So, sino na gusto ng ganon? Napakasarap nun, grabe. So ngayon, yung training na to, meron mga magtotok, mga nag-o-offer sila ng iba't ibang iba't ibang platforms na kung paano yung tingin mong magiging negosyo mo. Kumbaga mga successful person sila. It's either meron sa Bitcoin, meron sa crypto, meron sa stock market, meron sa real estate, yan, saka sa mga e-commerce. So sobrang ganda ng training kasi yung mga multimillionaire, hindi lang siya basta multimillionaire na pesos, hindi, small time yun. Ito mga multimillionaire na dollars talaga, may Ferrari, may bahay sa isang island, napakaganda. So ngayon, yun yung talk nila. Ayan, ang takeaway number 1 ko, turn your scars into stars. Turn your scars into stars. Yan, sikuhin mo nga yung katabi mo, nang mahina lang. Yan, sabi mo, turn your scars into stars. Yan. Ito yung picture na yon. Ayan. So, kumbaga, lahat ng mga yan, mga multimillionaire sila yung dollars. Kumbaga, multimillionaire. So, mga dollars ang currency. Kaya lang, meron 3 common denominator sa kanila. Number 1, yung word na failure. Yan. So, throughout the talk, maririnig mo lahat. Ang common sa kanila, once in their lives, is sumablay sila. Nagkaroon sila ng failure. Example, itong mama na to. Yan. Meron siyang business, may real estate business siya. Tapos, dumating sa point na tinakbuhan siya ng business partners niya. Tapos, umabot yung utang niya ng around $6.5 million. Imagine. So, ganun yung unang sablay niya. Tapos, hinahabol na siya ng mga kliyente. Tapos, umabot sa point na nakulong. Nakulong siya. Yun. So, then umabot nga sa point na gusto niya na mag-suicide. Yun. So, ngayon, from there, bumangon siya hanggang sa naging successful siya. So, inspiring ng kwento. May isa naman dito. Ito. Ano ba pangalan nito, broker? John. Si paring John. Yan. Si John, siya? Nung bata siya, parang sobrang hirap nila, nagdi-dishwasher siya. Umabot sa point na binabato siya ng wok pan. Yung wok pan yung pangluto, tapos tatalsikan siya ng mantika. So umabot sa point na, hindi na. Kumbaga doon siya nagkaroon ng realization na, hindi na pwede mangyari sa akin to, parang ganon. So yun yung mga scars. So same with us, lahat naman tayo makakaranas tayo ng failure sa buhay natin. Tama ba? Yes! So kanina, kung sinasabi ni Broker Crystal, di ba, kung may pinagdadaanan, lahat naman tayo may pinagdadaanan, di ba? Kaya na-realize ko kanina, wala naman ako pinagdadaanan, ba't nalulungkot ako? Si Broker Crystal kasi, grabe. Yun. So yun. So number 1 is, turn your scars into stars. So nag-fail sila. Then number 2, ang big word dun is value. Kesa, yung word na failure kasi, it's make or break sa kanila yan So, ang ginawa nila, yung failure na yung ginawa nilang stepping stone to add value to their lives. So, ibig sabihin, nag-aral sila, pinerfect nila yung negosyo, up to the point na naging successful sila. At ang pinaka-third powerful word nun is yung purpose. So, ibig sabihin, sobrang successful na nila And yet, alam mo pag sinasabi nila, ang purpose nila, gusto nilang makatulong. Gusto nilang i-share yung blessings nila doon sa mga taong nag-i-struggle.
So, ganun pala dapat ang buhay, na ibig sabihin, ngayon, sablay yung, natin, marami tayong failures, pero we need to add value to our lives. And most of all, kapag nandun ka na daw sa journey ng success, dapat yun yung purpose natin, is makapag-transform ng buhay. So, napakaganda ng training na yun. Okay? Yan. Number 2 takeaway is, successful people leave clues. Pakisabi sa katabi, successful people leave clues. Ayan. Yun naman pala, pumunta pa ako ng Malaysia, meron naman dito sa Yesland. Diba? Sabi nila, kapag daw yung mga successful na tao, meron yan mga iniiwan na mga clues. Ano yung clues na yun? Ibig sabihin, yun yung mga naging pathway nila to success. Diba? Kaya nga sila naging successful, ibig sabihin, meron silang ginawang tama sa buhay nila. Same dito sa Yesland. Diba? Kung makikita nyo, lahat ng mga top seller natin is nagtotalk sila about dun sa natin, yung sa kung paano sila nakakabenta. And shoutout pala kay Jo. Saka dun sa husband niya. Yun. Kasi sobrang ganda ng training na in-offer, yung tinuro nila sa atin. Sino nakapanood? Panoorin niyo yung training ni Sir Mike saka ni Jo kasi napaka-powerful ng FB Ads training nila. So katulad nun, napaka-successful nila Jo. So ibig sabihin, minsan kasi ang tao, successful na nga sila, pero anong ginagawa natin? Hindi natin sila ginagaya. Bakit? Ang sagot, ego. Kasi minsan ang tao, kapag successful, hindi, kaya ko rin yung way ko. Kaya ko makabenta ako through TikTok. Mga ganun, di ba? Pero kasi, proven na eh. Nagawa na nila Joke, nagawa na nila Broker Armand. Kaya ako nag-YouTube dahil kay Broker Armand actually. Yan. Kasi nung mga unang pasok ko dito kay Papa Jel, mga nag-YouTube sila. So, hindi na ako hindi ako nag-isip, nag-YouTube na rin ako. Yan. Pero may one time, hindi ako makabenta. Kinausap ko si Broker. Broker, hindi ako makabenta, ginagaya naman kita. May sinabi siya sa akin. Sabi niya, Broker. Broker. Hindi pa yung maging ako. Parang gano'n, parang nakalimutan ko na eh. You can never be me, parang gano'n. Pero meron ka ma-attract ng clients na katulad ng ginagawa mo. Kaya tumatak sa isip ko yun. Mula noon, pag nag-YouTube ako, kung ano-ano na lang ang pinagagawa ko. Yun, kung ano lang, ganito lang, para lang ako nakikita ang kwentuhan. Kaya nakakabenta din ako. Thank you kay Broker, kay Papa Jel. Yan, sila Anjo, nag-YouTube yan eh. So, kuha nyo, successful people leave clues. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Kung sino nakakabenta, kung sino ang successful, sundan na lang natin. Kasi for sure, effective yon. Kuha. Kinagalit nyo ko eh. Ayan. Uy, ang ganda nito. Alam nyo ba ang ganda ng yung Twin Tower. Ay, yung Petronas Tower. Kumbaga, sayang kasi yan. Kumbaga, gabi na nun, flight ko na pabalik, no? Well, flight ko na kasi nung pabalik naman na. Dapat po meron kasi yan na parang magbabayad ka, tapos makakarating ka sa Tok-Tok. Hindi na namin nagawa ni Broker Richard yan. Pero pinarami siya akin ni Broker. Babalik kami. Broker, balik tayo. Sige! Wala na mo kayo natututunan sa akin. And last, learn before you earn. Napaka-basic, di ba? Minsan kasi tayo, napakasagustuhan natin maging successful agad. Hindi natin naiisip. Kailangan muna natin mag-aral. Yung mga successful na tao kaninang yon, it took them years of learning bago nila na-reach yung success. Di ba? Kasi tayo minsan dito, ayoko na mag-real estate, di ako nakakabenta. Diba? Ang question, nag-effort ka ba? Diba? Ang question, nag-aral ka ba? Diba? Pinanood mo ba yung FB Ads training ni Jo? Diba? Pag hindi ka pa ba naman nakabenta, ewan ko na lang.
Diba? So, same dito sa Yesnan. Diba? Kumbaga, kaya ino-honor ko talaga si Yesnan kasi grabe. Kumbaga, yung mga natutunan ko sa Malaysia na hindi ko alam dati, ina-apply na pala natin dito yun na hindi lang natin alam. Kaya siguro ako yung purpose na ano ko sa inyo yung message na ito na yung pinakamabilis na vehicle to sa pagiging successful. Sa pagiging, we never have to work again. Kasi real estate na di ba? So kung may iba pa bang vehicle na mas mabilis kaysa kay Yesland is, wala na. So kumbaga, nandito na tayo. So sobrang blessed tayo na we are with Yesland. So yan yung tatlong take-away ko. Pero then, may last pa ako. Ayan. Ito based sa personal experience ko. So bukod din sa tatlong take-away na yun, nung nagsisimula ako dito, lagi kong sinasabi kay Ann, huwag ka na mag-real estate, wala namang pera dyan, ang hirap-hirap yan. Mag-embrace na lang tayo. Lagi mag-embrace na lang tayo. Hindi. Kaya lang kasi, ako yung tao na to see is to believe. Diba? Bigyan mo ako ng result para maniwala ako. Diba? Nasa ano natin yun, sa Dream Stealer, pakita mo ng result. Kaya lang kung ganun ang mindset natin, for sure walang mangyayari sa buhay natin. So, hindi na yan. Hindi dapat ganyan ang mindset natin. Ay, nasa ko yung ano ko. Yan, hindi ganyan. So, yan. So, meron ako nakitang verse sa Bible. Sabi niya, John 11:40. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Yun naman pala, sabi nila, if you will start believing, then you will start seeing. Maniwala ka. Diba? Lahat ng bagay nagsisimula dito. Yun. So, grabe no, doon ko nakita, napakaraming tao na willing to pay thousands of dollars. Mahal tong training na to, kaya grabe, sobrang thank you kay Broker Richard. Thousands of dollars ang amount ng training. Para lang matuto sila. So, ibig sabihin, ang biggest investment talaga natin is dito. Knowledge. So, nandito yung true power natin. Pero syempre, dapat sasamahan mo ng massive action. So, I leave that message to you. Maniwala ka. Sadyain mo, maniwala ka, kaya mo to. Then, at the end of the day, dun magsisimula yung success. Okay, so once again, thank you. Thank you so much. Thank you. Palapakan naman natin si Bro Nick Dimanli. Kanina sabi niya, tawag dito? Humihilik daw ako. Kita niyo ba to? Kita niyo to? Pag matutulog ako, naglalagay ako nito, humihilik din siya. Nag-music ako, wala yung rain, wala yung pagpatulog sa bata, para lang mga Robert, di mo alam yan. Nalobat na, meron ako isa, kinunik naman, di kable. So, thank you. Okay, no problem. So, sa susunod din ako, basta. Ayan, thank you Bro Nick. So, ayan, excited kami share kung ano yung natutunan namin doon. And talagang sobra, life-changing yung mga learnings dito. So, dito na, binalikan ko yung dito Bro Nick, di ba may nangyari dito after? Huwag na natin ikwento. Next slide, please. Okay. Nung training, sa akin yung money blueprint. Money blueprint. Kukwento ko lang kung ano yung money blueprint ko. Nung bata ako, namulat na lang ako, yan. Broken family kami. So, broken family ako, wala akong kapatid. Both side, meron. Half-half. Then, talaga nag-start ako at the age of 6 years old, nag-start na ako mag-work. So, talagang puro work ako just to earn. Alam ko, tumatak sa isip ko nun, sobrang hirap kumita ng pera. Ayan, tumatak sa akin. Kailangan ko magtrabaho para kumain. Kailangan ko magtrabaho para makapag-aral at the age of 6 hanggang po yun, hanggang college yun na. So, talagang hirap. Kita nyo naman, hirap ako. hirap ako dyan. And after college, yes, nakapagtrabaho, nandyan. So, work 8 to 5 or more, minsan, madaling araw umuwi. So, mahirap pala talaga kumita. Yung money blueprint ko nung bata ako, hindi pala nabago nung nakatapos ako ng pag-aral. As in, wala akong pattern. So, anong susundan ko?
So yan, nagtrabaho ako, okay naman. Kinsenas ka tapos sa may sweldo ako. Kinsenas o 14 pa lang nandun ako sa ATM. Pagkatauwian, titingnan na, wala pa. So yan. So mahirap, puro overtime. Then, eto, ayun pa rin yung pagkakaintindi ko, mahirap kumita ng pera. Tama ba? Yes. Mahirap kumita ng pera. So, ganun din yung ganun din yung aking paniniwala noon. Then, pag sinabing definition of money, anong definition of money sa'yo? Definition of money, yung Ano sa'yo man? ma-afford mo yung mga gusto mong bilhin. Okay, basta may pera, ma-afford mo yung mga gusto mong bilhin. Sa'yo, Broker Armand, ano sa'yo, definition of money? It's a means to buy time. Buy time, thank you. Okay? So, definition naman ng mayaman, rich. Rich is power. Oo. Sa'yo, ate, anong definition sa'yo pag Pag mayaman? Kaya niyang gawin yung mga bagay dahil sa pera. Magagawa niya magbakasyon. Okay, may kanya-kanya tayong definition of money. Sabi niya, definition of money is, minsan, pag negative, root of evil. Tapos money is really important. It's not really important. Hindi, naniniwala kayo doon? Not really important yung money? Yung iba, yes. Yeah, depende. Depende sa trip kung anong pagkakaunawa mo o pagkakaalam mo about money. Having it says money is being greedy. Pag daw may pera ka, mag-greedy ka. Tapos money can cause a lot of problems. Di ba? So depende yan sa paniniwala mo. Money is blessing sa iba. Money is blessing. Sa akin yan, money is blessing. So ang ko nun, money, parang ang hirap magkapera kasi pinanganak akong mahirap. So paano ko kikita? Parang hindi ko kaya yumaman. Parang hindi ko kaya matupad yung mga pangarap ko kasi mahirap lang ako di ba? So ganun yung money blueprint ko. Then sa mga mayaman, pag sinabing mayaman, sabi ang pagkakaalam ko minsan dati, most rich people probably did something bad or dishonest to get rich para yumaman daw. Naging bad sila, naging sugal ho, siguro nagbebenta ng kung drugs, ganun dito. Di ba? So getting rich is not for people like me. Pagiging mayaman, hindi ko dapat pangarapin kasi mahirap nga lang ako, di ba? At 6 years old, nag-work na ako, paano ko yayaman? So, ganun yung paniniwala ko noon. Unless, nung nakaraang taon, September 2023, doon namulat yung isip ko, doon naka-attend kami ng MMI, it's Millionaire Mind Intensive. Doon nabuksan yung utak ko. Yung parang yung money blueprint mo, kung hindi mo ngayon, ganito yung paniniwala mo about money, pagiging mayaman, madadala mo pala siya pag nag-asawa ka na. Actually guys, nadala ko siya nung may asawa na ako. Pag-asawa na ako ni Broker Mickey. Kasi, yung sa akin, yung paggastos, parang ang hirap kumita, tapos gagastos tayo ng ganito, ganun. Saver, tawag saan? Saver. Meron naman tayo sa atin, sa pamilya natin, or kayo mag-asawa minsan, spender, so no problem doon. Spender and saver, no problem doon. Pero nadadala ko pala siya, unconsciously, nadadala ko pala siya. Minsan nasasaktan ko yung asawa ko, hindi physically sa the way ako maging kuripot. So, masakit pala minsan. But, Tito, pag-attend ko ng MMI, Millionaire Mind Intensive, doon nabuksan yung isip ko na may kailangan pala akong ayusin sa sarili ko. I hope, mamaya ipopromote namin yun, pero talagang nabuksan yung isip ko, mas naging maayos yung namin, yung when it comes to finances, mas naging maayos after that. So yan, ay yung money blueprint ko. Then, di ba, mula elementary, grade 6 years old hanggang college, nag-aral ako, wala akong chance makapag-aral. Wala ako. Even Sunday, nagtatrabaho po ako niyan. Even Sunday, kahit dispiras ng Pasko, nagtatrabaho niya sa school namin, sa STI, student assistant ako ng college. Pero, ganun kahirap sa akin na hindi maka-attend ng training. Then, September 2023, kami ng MMI, dun medyo nabuksan yung isip ko. Next po. So, there are 2 types of income daw. May dalawang types of income. Next po, eto, active income. Tayo, as a salesperson,
commission tayo, commission, di ba? As an employee, salary. So, professional fee, kung halimbawa doktor ka, but still, kailangan mo ng oras dito. Kailangan mo ng oras, kailangan mong maglagay ng oras para magkaroon ka ng active income. Sino mga may active income dito? Active income. Yan. Kung commission na-receive ka, active income ang tawag doon. So, dito, kailangan mo pa ng time. Kailangan mo pagtrabuhan, yung commission. So, mamaya naman, tuturuan namin kayo or ipapakita namin sa inyo paano ka magkakaroon ng kahit intro lang about passive income. Next po. Passive income naman, ito yung mga rental property. Kanina yung sa SMDC training niya, sabi, pwede ka magkaroon ng passive income, di ba? So, passive income, rental property, interest income. Diba, nag-invest ka, doon yung interest, you get income. So, dividend, kung nag-invest ka sa stock market, share ng BDO, for example, ganun, may dividend. So, passive income yun. So, siguro, titingnan mo na lang yun, pero malimit, pag sinabing passive income, siya, kahit natutulog ka, kumikita ka, di ba? Kahit nasa pasyon ka, kumikita ka. Pero ngayon, ang pinaka-focus natin is magkaroon ng active income. Then, sumunod na, kung halimbawa tayo mga top seller na, mga bumebenta tayo, you can invest sa mga rental properties. It's called, passive income. Multiple passive income, di ba? So, next, our goal to have a passive income and to have a financial freedom. Sino may gusto ng financial freedom? So, di ba, minsan, madaling sabihin, we need, gusto natin ng passive income, but gaano mo kagusto magkaroon ng passive income? Gaano mo kagusto na magkaroon ka ng, kahit nasa passion ka, time freedom, tapos meron ka pa rin income na pumapasok. So, dito sa Yesland, our goal is to have a passive income, to have a financial freedom. Pag may passive income ka, pag kumikita ka, mas magiging blessing ka sa ibang tao. Tama ba? Mas makapagbigay ka ng tulong kahit hindi ka magsalita, nararamdaman ko na matutulungan kita. Depende kung anong pagkakilala mo pag may pera. Diba pag may pera, ay hindi, yan, nagsugal siguro yan, or may kabit siguro yan. Diba? Depende yan sa mga pinanonood natin. Tama ba? Sa mga telenovela, sila nanonood ng telenovela. So, di ba, doon sa mga mayayaman, di ba, ay, mayaman, mas mga ugali niyan. So, dito, ibahin po natin, ha? So, hindi lahat ng pinapanood totoo. Okay? Next po. So, success triangle. Ito po yung success triangle. So, ito, dito sa Yesland, anong vehicle natin? Yesland, real estate. And you have to master it. I-master nyo yung mga, katulad kanina, sobrang ganda nung training about SMDC condominium. Mas nabuksan yung isip po natin about condominium. Dati, okay na ako sa house and lot, sa socialized housing. Pero kanina, nakita niyo yung comparison about condominium and house and lot. Well, house and lot. So, you have to master it. May vehicle tayo, napaganda, real estate, Yesland, and you have to master it. Hindi po pwedeng paiba-iba. Ba mamaya, ang binibenta mo today is bahay, susunod, t-shirt, susunod, food. So, I hope, you can focus, you can master kung anong ginagawa natin ngayon. Kasi sayang, sobrang laki ng opportunity sa real estate. Nakita ko doon sa Never Work Again, lahat sila nagdaan sila sa mababa. Pero ngayon talaga, failure, part nung successful failure, sobrang ang daming failure na minsan gusto na magpakamatay ng iba, pero tumuloy lang sila, ngayon successful na sila. So, walang imposible, kahit anong background mo sa buhay, pwede ka maging successful. Nasa sayo kung paano ka magiging successful. But, kung nasa Yesland ka, nasa real estate ka, napaka-sure na maganda yung pupuntan mo. So, ito yung success triangle. So, right you, dapat ikaw din. Right you, ikaw ba yung may right motivation, right habit, right attitude? So, dapat ito, i-master mo yung vehicle, master it, then you must be the right person para dito sa success na to. So, rich and successful people. Basahin natin. Rich and successful people finish what they started and do whatever it takes to succeed. So, hindi po, may nakilala ko doon sa training na yun. Medyo mayaman siya. As in mayaman siya. Pangalan niya is ito.
Mayaman talaga siya. Bata pa siya, pinanganak siyang mayaman. Pero sabi niya, kasi may sharing din eh. Sabi niya, puro siya simula. Wala siyang natatapos. Kita ko naman sa Facebook kasi sa Facebook kami. Puro siya simula. As in, lahat ng business pinasok niya, pero wala siyang tinapos. Dito sa Yesland, ang ganda kasi guided ka. Lahat may susundan ka. Kaya you can be successful dito sa Yesland Realty. Next po. So, yung impossible dati, yung impossible minsan sa inyo, yung imposible sa inyo, kahit sa akin nun, yung imposible, kaya ko ba to? Kaya ko ba makapunta sa ibang bansa? Kaya ko ba sumakay ng aeroplano from isang magbubukid to ganito? Kaya pala. Sabi niya, yung impossible, pwedeng I'm possible. So, kaya ba yun? I'm possible? Are you possible para maging successful? Oo, nasa sa atin yon. With guidance ni Lord and with the right vehicle, kaya yung maging successful. Wala yun sa age. Nag-start ako sa real estate, 37 na ako. And ngayon, 32, yung bewa. Pero 45 na ako, 46. But wala po sa age ang pagiging successful. Kayo mismo po yung gagawa ng success nyo. Anytime, pwede ka maging successful. But, dapat diretso ka lang. And dapat, talagang you pray hard, you work hard. Sabi nga, knowledge is power. Pero hindi. The real power is taking action. So, yun lang po. Thank you very much, guys.